Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin mga kapatid at muli po ay welcome po sa ating pong online Bible study. At ngayon po sa ating pong pag-uumpisa tayo po ay umawit. Awitin
saan ako akayin, ay doon ako lalakad, hanggang sa aking sabitin ang hangganan ng kanyang landas. Sa kanya ako aampay, hanggang doon sa halamanan, at ng aking maalaman ang hiwaga ng pagmamahal, kung saan ako akayin, ay doon ako lalakad, hanggang sa aking sabitin ang hangganan ng kanyang landas. Sa hukom ay di kasama, doon ay walang pangamba, pagkat ang aking parusa ay lubusan, di na ako iyak, kung saan ako akayin, ay doon ako lalakad, hanggang sa aking sabitin ang hangganan ng kanyang landas. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit, at ngayon po mga kapatid ay ihanda na natin ang ating pong puso't isipan, ang ating mga Biblia, mga notes sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magpapatuloy po tayo sa 2 Timothy at ibibigay ko po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez. Salamat Brother Anthony, at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tulad po ng nabanggit ng kapatid po natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At isa po sa mga gusto ko po na bigyan po ng diin ngayon sa ating pag-aaral na dito po sa chapter 1 verse 6 to 7. Bagamat ito po ay napagdaanan na natin noong nakaraan ng pahapyaw, pero ngayon po ay sa tulong at biyaya ng Panginoon at ng kanyang Espiritu ay nais po natin na ito ay mabigyan po natin ng konting diin sa ating pag-aaral. At ganito po ang ating mababasa dito po sa verse 6, sabi niya, dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng
kausayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay manalangin pong muli at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoong Diyos. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Umaasa po kami na patuloy na sasamahan mo po kami sa amin pong pagpapatuloy sa pag-aaral po sa iyong mga salita. Nawa po ay pangunahan mo po kami ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang iyong kaloob na mula sa iyo sa amin ay tunay po na masilayan, maranasan namin ngayong gabi. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pag-aaral sa iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng pag-unawa, at lalo tigit ng wisdom kung paano po namin ito magagamit sa aming araw-araw na pamumuhay, sa aming paglilingkod. Nang sa ganon ay maging bahagi ito ng paglago ng iyong iglesia. Salamat po sa gabing ito. Salamat, bagamat kami po'y magkakahiwalay, maaari po naming maranasan ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin na may lakip na mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Gusto ko rin pong basahin sa diglot o yung sa English translation, ito pong dalawang bersikulo na ating pong binasa. Sabi po dito sa verse 6, "Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands." Sapagkat, sabi niya, verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Paliwanag po na ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo, kung atin po ito na o sa ating nagdaang pag-aaral, maliwanag po na ito po ay isinulat ni Pablo habang siya po ay nakabilanggo at naghihintay na lamang ng kaunting panahon sa kanyang buhay para sa execution po ng parusa o ng kanya pong pagkakabilanggo. Kaya parang mayroon na lang siyang konting panahon, kaya minarapat niya po itong isulat upang una ipakita kay Timoteo yung kanyang malasakit, yung kanyang pagmamahal bilang kanyang disipulo, isang young disciple ni Pablo sa kanyang pananampalataya. Alam po kasi ni Pablo ang mga kakaharapin na mabigat na responsibilidad ni Timoteo sa pangunguna sa iglesia doon sa Efeso. Kaya minarapat niya na encourage si Timoteo nang sa ganon ay manindigan siya, maging matatag siya, at kanya pong mabantayan ang ebanghelyo at maipalaganap ang mensahe ng kaligtasan sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po ay bibigyan natin diin yung sinabi ni Pablo na sabi niya, "Stir up the gift of God." Dito po sa verse 6 na ating pong
binasa. At yung pong salitang stir up, bagamat dito po sa King James Version ay ginamit yung salitang stir up, pagningasin. Samantalang sa ibang salin o sa ibang pagkakalimbag, ginamit yung salitang to fan into flame. Ginamit din po yung rekindle o rekindle. At ang salita po na ito sa Greek word ay ginamit yung salitang anasopaireo, na ang ibig sabihin ay pag-alabin. Para itong isang coal o uling na kailangan pagliyabin. Kaya ito ay isang metaphor. Subalit ito ay mayroong daladala na mahalagang katotohanan kay Timoteo. Kailangan po niya ito. Sa King James po ay ginamit din yung stir up the gift. Kaya po sa tulong at biyaya ng Panginoon ay atin pong titignan ang mga ilang kahalagahan ng bahaging ito ng paalaala na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sapagkat makikita po natin kung gaano po ito kahalaga para kay Apostol Pablo na maipaalaala kay Timoteo, hindi dahil si Timoteo ay nangihina, kundi bagkus dahil sa mga pag-uusig at sa kalagayan ni Pablo bilang isang human, by human nature. Maraming mga mananampalataya nung panahon na yon na dumaranas ng matinding pag-uusig. At si Apostol Pablo ay halos siya ay nasa bilangguan at malapit na siyang patawan ng kamatayan sa kanyang pagkakabilanggo. Humanly speaking, si Timoteo ay nakakaranas ng pagkatakot ayon dito sapagkat dito ay pinaalala ni Apostol Pablo na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Kaya mahalaga rin na itong bagay na sinabi ni Pablo na kailangan niyang pagningasin yung kanyang kaloob na spiritual. Ito'y galing sa Diyos. At yan ay kailangan din sa panahon natin sapagkat sa paglilingkod, hindi tayo magiging effective kung hindi tayo nabigyan ng kaloob sa paglilingkod. Although ang kaloob na sinasabi rito ni Pablo kay Timoteo ay ang pangunguna, leadership, eldership. And hindi lang yon, kundi yung pag-evangelize ni Timothy. Bagamat ang lahat po ng mga mananampalataya ay tumanggap ng spiritual na kaloob sa Panginoon. Maliwanag yon sa sulat ni Pablo sa Efeso Kapitulo 4, talatang 7. Ang bawat tunay na sumasampalataya ay
tumanggap siya ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ang bawat isa, every one of us. At yan ay kasabay ng ating pagtanggap sa Panginoon, kasabay ng pagtanggap natin ng ating kaligtasan, kasabay noon ay ibinigay na rin ng Panginoon ang kaloob na ito sa pamamagitan ng pananaan ng Espiritu Santo ayon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14. Maliwanag na para tanggapin ng isang tao, una ang Espiritu Santo na nagdadala ng mga kaloob, hindi lamang ng kaligtasan, sapagkat ito ay siyang sabihin nating tanda, sealed, ownership doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Kung titignan natin, ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tumutukoy ito sa ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kanyang pagparito sa lupa, sapagkat sa pamamagitan ng Ebanghelyo, after na tayo sumampalataya, ang Espiritu Santo ay mananaan sa atin. At kasabay ng pananaan ng Espiritu Santo ang pagbibigay ng kaloob na espiritual ayon doon sa binasa natin doon sa Ephesians chapter 4. Kaya, although dito po sa ating pinag-aaralan, kung babalikan natin, sinasabi po rito na sa verse 6, dahil dito'y ipinaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. Kaya dito po muna tayo, nais ko po na magbigay tayo ng konting bakit mahalaga na pagningasin ang Espiritu o ang tinatawag na spiritual gifts. At paano natin ito pag-aalabin? Siguro, una, kailangan natin po itong ginagamit regularly. Sapagkat kapag ito'y nagagamit, napapractice, ginagawa sa ganitong kaparaanan, ito ay nagniningas. At napakahalaga sapagkat ito rin yung mag-overcome noong ating mga weaknesses, noong ating mga pagkatakot. Kaya napakahalaga. At para ito ay mag-alab, dapat ang isang mananampalataya ay nakatuon sa pananalangin, sa pagsamba, sa pag-aaral, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, at sa pakikibahagi sa mga gawain ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay magiging maningas ang mga spiritual gifts. Although mayroon tayong kanya-kanya, iba-ibang kaloob. At kung babalikan natin, ayon sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14, makikita natin na
sinasabi rito, sabi ni Pablo, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo'y ibinigay sa pamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Alam niyo, napakalaking bagay o sa panahon ng tinatawag na apostolic period, yung pagpapatong ng kamay. Although mayroon dalawang katotohanan ayon sa mga nag-aaral sa Biblia. Una, kay Pablo ay maaari daw tunay na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni Pablo ay dumaloy ang kaloob na ito. Although marami rin mga mas naniniwala na ang pagpapatong ng kamay ni Pablo at maging ng mga presbitero ay pagsang-ayon, pagkilala, pagtanggap na si Timoteo ay hindi lang siya inoordina o bagkus ay kinikilala yung kanyang mga kaloob. Mayroon siyang espiritual na kaloob sa pangangaral, sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Subalit dahil sa mga pag-uusig, dahil sa kanilang kalagayan, nandoon yung dumarating yung pagkatakot sa kanya. At dito sa pagkakataong ito, ninanais ni Pablo na tinitiyak niya na si Timoteo ay gagamitin niya yung kanyang spiritual na kaloob para siya ay maging epektibo. Kaya dito po makikita natin na sa malago at mabungang paglilingkod, ito po ay maliwanag na hindi po manggagaling sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kakayahan. Ito po ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yan ang nais ni Pablo kay Timoteo, na maging epektibo siya, na tagapanguna, leaders, elders, preacher, evangelist, sapagkat ito ay para sa kalwalatian ng Diyos. Although hindi iniisip ni Pablo na si Timoteo ay mahina o para siyang apoy na unti-unting lumalamig, nanghihina. Pero alam ni Pablo sa mga hinaharap niya na mga gawain, maaaring ma-burn out si Timothy. Kaya ipinapaalala niya na ang paglilingkod ay nasa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya kailangan itong pagningasin. Sabi rin dito sa ating pinag-aaralan, minsan ang Holy Spirit hindi naman yung mahiyain ka, kasi yun yung mga character ni Timothy. Kaya nga sinabihan din siya na huwag niyang ikihiya ang kanyang pagiging kabataan. Kilala ni Pablo si Timoteo. Meron silang intimate na pagsasama. Alam niya yung mga kahinaan ni Timoteo. Alam niya ang mga maaaring maging response ni Timoteo sa mga nangyayari noong panahon na yon. Subalit dapat din nating malaman na ang Espiritu Santo, hindi ibig sabihin yung magiging mahiyaan ka tapos magiging hindi yun, yung extrovert na tinatawag. Ang Espiritu Santo sa kanyang pananaan sa atin
ay tutulungan niya tayo. Katulad halimbawa, ang sinabi ng Panginoon sa Lucas 12, Kapitulo 11, Luke 12, verse 11, ang sabi rito, Luke 12, verse 11, at pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong mga balisa kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin. Verse 12, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Tunay na ang Espiritu Santo ang siyang nagpupuno, ang siyang tumutulong, kaya tinawag siyang patnubay. Siya yung magbibigay ng karunungan, ng kalakasan. Sabi nga doon sa verse 7, ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng magandang kaisipan o ng kahusayan. Sabi doon sa Timothy, 2 Timothy 1:7. Yun ang gawain ng Espiritu Santo. Yun ang kahalagahan ng pananahan ng Espiritu Santo. Hindi lamang siya seal of ownership, kundi siya ay gumagawa. Kaya ngayon yung sinabi ni Pablo sa sulat niya sa Efeso 2:10, ang Diyos ay gumagawa. At yun ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binibigyan niya tayo ng karunungan, ng pagkaunawa, ng kakayahan, ng kagalingan upang tayo maging epektibo sa paglilingkod para sa kanyang iglesia, at ito'y lubos na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Sa Gawa Kapitulo 1, talatang 8, sinabi niya yung kahalagahan ng pagkilos ng Espiritu Santo. At ito yung kapangyarihan. Kapangyarihan na ano? Na ipangalat ang Ebanghelyo. Sabi niya, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Ang kasipagan sa pag-iebanghelyo ay hindi nagmumula kay Timoteo, hindi nagmumula kay Pablo. Ito ay pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gaano man ito kadelikado nung panahon nila, hanggang kahit sa ating panahon. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kaimposible. Ang Espiritu Santo ang siyang kapangyarihan upang ating matupad, masunod yung Great Commission. Yung pag-evangelize, yung pagdadala ng mga kaluluwa. Ito ay gawain ng Espiritu Santo. Maliwanag ito. Kaya ito yung bagay na kinakailangan na bigyang pansin ni Timoteo. Huwag siyang mag-focus sa sitwasyon, huwag siyang mag-focus sa kanyang kakayahan, kundi siya ay magtiwala at pagningasin niya ang espiritual na kaloob niya. Maliwanag din na nang sabihin ni Pablo kay Timoteo
na pag-alabin niya, pagningasin niya ang spiritual na kaloob ng Diyos sa kanya. Hindi nangangahulugan ito na ito ay nagmumula kay Timoteo. Hindi ito human effort, kundi ito ang nais ni Pablo ay makipagkaisa si Timoteo sa Espiritu Santo o yung tinatawag na cooperation upang siya'y mapuspos ng Espiritu. Siguro bumasa tayo ng talata dito sa Colosas Kapitulo 3, talatang 10. Ang sabi, at kayo'y nangagbis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Dito sa Colossians chapter 3 verse 10. Ginamit dito yung salitang magbis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Ito yung pakikiisa, yung kooperasyon, yung paglakad, yung pagkontrol ng Espiritu Santo. Ito yung nagbibigay ng karunungan sa atin. Doon sa verse 12, siguro tingnan natin dito sa verse 12, sabi niya, mga bis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandang loob ng kababahan, ng kaamuan ng pagpapainuod. Mangagtiis kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Mangagbiis nga kayo. At kung titingnan natin ang mga binanggit dito na mga katangian ni Apostol Pablo ay ang bunga ng Espiritu Santo. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Sabi niya, oo, at dahil dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil at ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin ni Pablo kay Timoteo na pag-alabin, pagningasin, ang espiritual na kaloob, hindi nangangahulugan ito na ito ay sa pamamagitan ng human effort. Bagkus, ninanais ni Pablo na makita o sabihin niya kay Timoteo na si Timoteo ay makipag-isa sa gawa, sa patnubay, sa pagkilos ng Espiritu Santo. Siya ay mapuspos ng Espiritu Santo. Siya ay makipag-cooperate. Paano ba tayo makikipag-cooperate sa Holy Spirit upang ma-steer yung gift natin? Kailangan nito ng yung tinatawag na godly discipline. Nang sa ganon ay lumitaw yung bunga, yung God's nature sa ating buhay.
yung pananahan niya, yung bunga ng Espiritu, Galatians 5:22-23. Ito yung mga katangian na binanggit doon sa Colosas, doon sa 2 Pedro. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yun yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, na kung siya ay makikiisa, kung siya ay pasasakop sa patnubay ng Espiritu, ay magniningas ang kaloob na ito. Magiging epektibo siya sa kanyang paglilingkod. Kailangan tayong sumunod sa direksyon na konbiksyon ng Espiritu Santo sapagkat tayo kanyang ginagabayan. Sabi nga dito sa Galatians 5:25. Galatians 5:25 ang sabi, kung tayo na nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. First Thessalonians chapter 5:19. Ang sabi rito, First Thessalonians chapter 5:19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kaya ito yung mga bagay na pinapakita ni Pablo. Pwede po kasi ito, bagamat ikaw ay may kaloob, maaari itong hindi magamit. Imbis na ito'y magningas, maaaring ito ay lalamig. Lalamig siya. Tulad ng sa Laodicea, lumamig ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 4:14, isang talata pa po na may kaugnayan dito sa ating pinag-aaralan. Sabi niya, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Na sa iyo'y ibinigay sa pamagitan ng hula. Be a good steward. Ito'y ibinigay ng Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaral, maliwanag na hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi tayo ay binigyan niya ng kaloob na espiritual upang siya ay ating mapaglingkuran. At siya ay mapapurihan sapagkat ang mga kaloob na ito ay hindi para sa atin, kundi ito'y para sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan. Marapat lang natin itong pagningasin. Huwag natin itong pabayaan. Bagkus ito ay gamitin sa ikalulwalhati ng Panginoon. Kaya isang mahalagang bagay ito na ipinaalaala dito sa sulat ni maraming ipinaalala si Pablo kay Timoteo, pero isa ito sa mga mahalagang paalaala ni Pablo kay Timoteo. Ang pagningasin niya ang espiritual na kaloob, sapagkat ito ang magsisilbi na
ah, parang ito yung magsisilbi na antidote. No? Noong minsan na sa prayer meeting natin na yung antidote, yung pagka naka-take ng lason, yung antidote, yung panlaban sa lason para ma-survive. At yung prayer, sabi nga natin, siya yung antidote uh, ng trouble sa life ng isang believer. At ito rin yung antidote para sa paglilingkod ni Timoteo ay ma-survive niya yung persecution, yung fear, yung mahiyain siya, yung lalamig yung kanyang pagmamahal. At ito yung kailangan para siya ay makapagpatuloy, hindi lang makapagpatuloy. Meron naman kasing nagpapatuloy pero hindi nagbubunga. Hindi nagiging effective. Kundi ang nais ni Pablo ay ma-overcome niya yung hirap, yung bigat ng mga pasanin sa paglilingkod doon sa Epeso. Yung mga persecution within and without. Nang sa ganon siya ay magpatuloy at hindi lang magpatuloy, kundi siya ay magpatuloy na very effective sapagkat yun ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang pinaka-lesson sa atin ng bagay na ito, ng ating pag-aaral na ito ay una, tuklasin natin ang kaloob natin na espiritual. At kung ito'y masumpungan natin, ito'y gamitin natin sa Panginoon. Pag-alabin natin, makipag-cooperate tayo sa Espiritu Santo, magpasakop tayo, magpailalim tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At makikita natin na ang ating paglilingkod ay hindi lang nakakalugod sa Panginoon, kundi ito'y nagbubunga. Sapagkat yun ang tunay na nakalulugod sa Panginoon. At kahit mahirap, at kahit lipos ng mga pag-uusig, both outside and within, makikita natin na tayo'y magpapatuloy. At yun ay naranasan ni Pablo. Sa buhay ni Apostol Pablo, nakita natin na siya ay pinag-alab niya ang kanyang kaloob. Kaya nawa po ang bawat isa sa atin, ang pinakalayunin natin ngayon, ang focus natin ngayon ay discover yung gifts natin. Gamitin natin para sa Panginoon. Pagningasin natin, huwag natin pabayaan. Yung salitang huwag mong pabayaan means huwag kang maging careless. Ito'y mayroon kang pananagutan. Sapagkat ipagbibigay mo ng sulit sa Panginoon, darating ang araw sa tinatawag na judgment seat of Christ, ipagbibigay sulit mo. Kapag ka pinabayaan mo ang kaloob na ibinigay sa iyo. Kaya nawa ito'y magsilbing hamon sa atin upang tuklasin natin, pagyamanin natin, pagningasin natin ang kaloob. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng pagmamahal, ng pag-ibig. Sabi doon sa verse 7 ng 2 Timothy chapter 1. At ng kahusayan. Yung salitang sound mind, kagalingan, knowledge, wisdom, yan ay gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat tunay na sumasampalataya. Ang aking pong panalangin, naway masumpungan tayo ng Panginoon
na pinagniningas natin ang mga spiritual na kaloob sa ating buhay. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po. Salamat at hindi lamang po kami niligtas sa aming mga kasalanan, kundi bagkus ipinagkaloob mo ang iyong Espiritu Santo sa bawat isa sa amin bilang tanda ng aming katuubusan. At lalo tigit, upang kami po ay makapaglingkod na nagbubunga, na nakalulugod sa iyong harapan. Pagpalain mo ang iyong mga salita at nawa ay tunay na ang bawat isa po sa amin ay ma-overcome namin ang lahat ng mga negatibo sa paglilingkod sa pamagitan po ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na sumasa amin. Patawarin mo po kami kung madalas ay ang aming sarili, ang aming tinitignan, kaya nagkakaroon kami ng pagkatakot, nahihiya kami, hindi kami nagagamit para sa iyong kalwalatian. Naway makita mo po ang katapangan po namin, katapangan sa paglilingkod, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga kasalatan. Makita mo kami na nagpapahayag ng Ebanghelyo. At ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. At nawa ay napagpala po tayo sa mga salita na atin pong napag-aralan ngayong gabi. At ibabalik ko na muna po sa ating MC para po sa ating mga question answer. Maraming salamat po. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga napag-aralan at maraming salamat po sa kapatid na kanyang ginamit. At gaya po na nasabi po ni Brother Wilson ay open na po tayo sa ating pong question and answer po mga kapatid. Kung meron po tayong tanong, pwede po tayong mag-open ng mic. At ang mga kapatid natin sa Facebook po ay pwede po silang mag-type po ng kanilang question at mababasa po ng ating mga kapatid ang ating pong tanong po. Sige po mga kapatid, meron po ba tayong question po? Okay po, sige po. Last call po mga kapatid. Kung meron po tayong question po sa ating naging pag-aaral. Okay, sige po. Marahil yung silence po natin, nawa ito po ay isa pong tanda po na naintindihan po natin ang ating pong naging pag-aaral sa tulong at biyaya po ng Diyos. At ito po ay malaking encouragement po sa bawat isa po sa atin. Sige po, sa ating pong pagwawakas, hinihiling ko po kay Brother John na pangunahan po tayo sa closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Hindi po nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo
sa pagkakataon po na makapagpatuloy po kami sa aming pong pag-aaral, pakikinig ng iyong pong mga salita, at sa mensahe niyo po sa amin sa gabi po na ito. Tunay po nawa ang banal na Espiritu at ang bawat isa po sa amin ng mga kapatiran, kami po ay papasakop po at tunay po na mapuspos nang sa gayon po magamit niyo po ang bawat isa po sa amin ang mga kaloob po na ibinigay po ng aming Panginoon. Tunay po na ito'y magamit po namin sa amin po paglilingkod po sa inyo. Dahil kung hindi po kami mapupuspos po ng banal na Espiritu, hindi po namin magagawa ang mga bagay po na ito. At nawa naman pong mga balakid, sarili po namin, ang sanlibutan, at ang kaaway po namin, mga problema, mga bagay po na iba-iba po na maaari pong maging hadlang para ma-burn out po ang bawat isa sa paglilingkod. Hindi po magsimulang maglingkod, hindi po magpatuloy na maglingkod. Nawa tunay po na ang lahat po ng ito ay mapawi ang mga bagay po na amin pong napapakinggan, ang amin pong relasyon po sa aming Panginoon. Tunay po nawa ang banal na Espiritu, patuloy po na kumilos po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit, sa lahat po ng mga kapatid na dumalo sa Google Meet, at sa lahat po ng mga kapanood through online. Tuloy ang dalangin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa. At patuloy sa inyo po namin pinagkakatiwala rin po ang gabi po na ito. Kayo po ang mag-ingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At muli, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lamang po na yung pong anak na si Kristo Jesus. Amen. Gandang gabi po mga kapatid. God bless po. Mga kapatid, baka pwede yung mga facilitator maiwan dito sa GC natin. Kaya pa ba nitong meron lang tayong konting pag-uusapan regarding sa program natin? Yung Yes, pong po. okay, sige, salamat. Yung iba po pwede nang mag-left, pero yung pong mga facilitator kung maaari po, kumpleto na po ba tayo? Lahat po ba?